Actually, kumbaga sa basketball ay naka-ready na yung aking first five. Sa Lunes, training on parliamentary procedures ang ating schedule sa Kongreso. At kalinsabay niyan ay ipapile ko na sa House ang mga bills na aking i-sponsoran sa Kamara bilang miyembro ng Kamara de Representante. Unang-una, ito kagalingan ng ating mga teachers. This is an act. Gusto mo sasabihin kong title para at least ma-expound sa publiko. For the teachers, an act granting postgraduate scholarship to public elementary and high school teachers in state colleges and universities. Layunin po ng inyong lingkod na yung mga graduate na may kakayanan pa at gusto pang mag-aral na teachers natin na medyo siyempre ang priority niyan ay pamilya. Hindi na siguro yung postgraduate. So, yung pag naipasa natin ang batas na ito, ito yung naglalayong tumugon sa financial na gastusin ng isang teacher na magmamasters or even magdo-doctorate sa only ating mga state colleges and universities para sa kanilang career development. Ikalawa, an act instituting the Magna Carta of daycare workers. Para sa lahat ng daycare workers, hindi lamang sa ika-4 na distrito. Siyempre, nanggaling tayo diyan. Naging daycare officer tayo noon sa DSWD noong panahon kanina. Ito yung para magkaroon na sila ng regular benefits and plantilla position ang ating mga masisipag na daycare workers sa buong Pilipinas. At siyempre, magkaroon na rin sila ng security of tenure. Pangatlo, an act creating the Department of Disaster Management. Sa kasalukuyan ay we are governed by a council, yung National Risk Reduction Management Council. Kasi kagaya ng Department of Migrant Workers, ito yung departamento na tutugon. Alam mo naman natin ng Pilipinas, ano bang tawag doon? Disaster prone sa Bagyo, sa Lindol. Lahat na lang napapahagi natin. So pag ang idea ko dito, yung mga naka-ready na yung mga hindi lamang yung ready to eat food, isa na hindi DSWD ang mag-handle noon. Even halimbawa yung Air Force personnel, yung Coast Guard personnel, doon na naka-assign talaga sa nasabing departamento. Doon na sila, halimbawa, piloto, may C-130, meron C-130 rin itong DMW, ito, Disaster Management. Para hindi na sila manghihiram, may mga doctors na rin, na may mga social workers na rin na employed na directly under the supervision and control ng isang cabinet secretary under the Department of Disaster Management. Para kung sa ganon, hindi na maghihiraman ng personnel. Hindi na maghihiraman ng mga air assets, ng mga land-based assets. So, ang pasilidad, ang personnel, at yung pang-rescue ng mga gamit, naka-house na sa isang departamento. At yan ay ang Department of Disaster Management. Para mas mabilis, organisado, at epektibong pag-responde sa lahat ng sitwasyon na tutugon sa kalamidad. Ayan. Pang-apat, ito ang isang napakahalagang bill na gusto kong pagtuunan ng pag-iimpansin. An act institutionalizing the conduct of impact evaluation as component of government projects, activities, services, and policies. Ito kasi, may mga policy ang national government tungkol sa mga pagawain, sa mga proyekto at programa. Layunin po ng batas na ito, kung atin pong maipapa sa batas, naganap sa ating House of Representatives,
magkaroon ng assessment na kung ito bang proyektong ito bang programang ito ay marapat at yung bang gagastusin ng gobyerno ay makakabuti at hindi masasayang kailangan lang. dapat di masasayang, kailangan advantageous sa gobyerno. So this includes not only the projects being implemented by all the concerned national government agencies, in particular DPWH, DA, hindi po limited sa proyekto lamang, kundi also include sa mga programa. Halimbawa, yung bantupad ay makakagaling talaga sa mamayan. Baka naman ang nabibigyan lang diyan. Dapat sustainable. Kamag-anak ni Kapitan. Yan. May sustainable. So, baka, tulad ko, sa karanasan ko, itong education assistance, yung pagbibigay ng education assistance, tingin ko ito yung programang tuloy-tuloy at hindi dapat pawalan ng pondo. So, yung mga ganitong programa, yung as a project, ito yung magkaroon ng malalimang pag-aaral ang mga ahensya ng pamahalaan katulong ayon sa sinasabi ng batas na ito para nang sa ganun hindi masayang ang pondo na inilalaan ng national government sa bawat proyekto at programa na ikagagaling ng bansang Pilipinas. Ayun. At panguli, ito naman first part ko, it's a local legislation, an act is establishing a branch of office of the Registry of Deeds of Batangas in the municipality of Rosario. Siyempre, di ba, kita mo, nagpupunta pa dyan yung mga taga-Rosario, ang dami nagpupunta dyan taga-Ikapadesil sa Batangas dahil ang Registry of Deeds ay nandyan sa lalawigan ng Batangas, sa may Kapitolyo. So ngayon, pag ating naipasa itong batas ito yung magbibigay kaluwagan, hindi lamang sa gastos sa pamasahe, kundi yung time na makukonsume dahil sa laki ng populasyon ng bayan ng Rosario at ika-4 na distrito, ay siguradong malaking ginhawa at tulong ito sa mga mamayang aking pinaglilingkuran dahil hindi na sila pupunta sa lalawigan o sa Kapitolyo para sa pagsaayos ng kanilang mga lupa. So, ito, Brigada Jamie, Brigada Ruel, ito yung, kumbaga sa basketball, ang first 5 bills o batas na aking ipapasa sa Kongreso sa susunod na linggo. Dahil kung pwede nang mas maagap, siguro on the 7th, lucky 7th, edi doon ako magsisimula magpasa ng aking first 5 bills na ito po ay i-sponsor ng inyong ginatawa.